Pag-usapan naman natin to, rally ng INC. Pipigilan daw po mga kababayan ng China virus. Naku po, bakit pipigilan ng China virus? Kasi ipinapakalat po ngayon mga ka-GP Natics ng mga kampon ng dilim at kasamaan, kadiliman at kasamaan, na dahil nai-intimidate daw ang gobyernong ito. Wow, nai-intimidate? Paano nai-intimidate? Kasi nga daw, libo-libo ang pupunta sa rally ng INC sa 13. At para ito daw hindi matuloy, mga ka-GP Natics, ay ito ang pinapakalat ng mga DDS, Katibinag, China virus, panakot para hindi matuloy ang mga rally at makapagnakaw na naman ng pondo. Bakit mo sinabi GPT namaan? Si Digong, kita nyo mga ka-GP Natics ha? Kung hindi ba naman tanga ang mga DDS, bumanat, pero ang tinamaan, yung poon nila. Oy, GP, paano tinamaan? Kasi nga, sabi nila, may rally. Diba? Rally, maraming tao. Para walang lalabas na tao, sasabihin, oy, may kumakalat na China virus ngayon, delikado. Baka lahat magkanda hawa-hawa, kaya wala munang mga mass gathering or yung mga pagtitipon ng sobrang dami ng tao. Anong sabi ni Katibinag? Yun daw para hindi matuloy ang ilalabas ng gobyerno. Maglalabas ng anunsyo na meron ng China virus. Di matatakot. Mga kababayan, ang sabi dito ni Katibinag, panakot para di matuloy ang rally at makapagnakaw na naman ng pondo. Teka, China virus. Virus ang pinag-uusapan natin nung pandemya. Ibalik natin yung pandemya, mga kababayan. Di ba virus din yon? Yung pandemic. Na hindi tayo nakakalabas, na ikinulong tayo. Di ba? Ang daming pondo nun. Kung saan-saan, mga kababayan. Ang daming mga nakapag-donate. Saan napunta yon? Yun ang maliwanag na nakaw. Kaya masasabi natin, look who's talking. Sino ang tinamaan? Sino ang nagbumirang? Lakas bumamanat, wala pang ang sinasabi ang gobyerno natin. Bakit kayo pipigilan ng gobyernong ito na mag-rally? Actually, ang iglesia, hindi kayo. Kayo, sumasambit lang kayo or sumasapaw lang kayo, sumasabit lang kayo sa iglesia. Diba? Para magkaroon kayo ng bilang. Kaya nga itong si Marcoleta, bakit di natin pwedeng isama yung mga hindi kapatid na INC para hindi ito exclusive, para lahat pwede. Kasi bilang din naman yan. Oh. Diba? Sabi ni Rowie, isa pang tanga si Binag, di ba maka Duterte ang China? True. Kaya nga mga ka-GP Natics babanat sila ng ganito, sasabihin nila para makapagnakaw na naman. Kasi from the word itself na nagnakaw na naman, ibig sabihin, pabalik. Ibig sabihin, may precedence na dati. Ano ba ang tungkol sa pandemya? Di ba virus din yun dati? Tapos pinigilan ng mga tao na magkaroon ng pagtitipon. Bawal ang magdikit-dikit. Kanino bang panahon yun? Panahon ni Digong. Panahon yun ng pagnanakaw. So parang, ang datingan dito sa akin, parang inamin mo na magnanakaw ang lahat ng nasa gobyerno nung panahon ni Digong. Ganun ba yun? Sabi ni Cherry Holgado, si Marcoleta, ang ahas, INC. Tama, di ba? Dapat, mga kababayan, sabi nung iba, sabi ko kasi, bakit hindi pa rin tinatanggal si Marcoleta? Ang sagot nila, karir niya kasi yan. Ang sagot ko naman sa kanila, naiintindihan ko. Karir niya maging abogado, pero hindi niya karir ang maging politiko. Tama? Mga kababayan, ang utos, ang panukala, ang sinasabi ng INC, wag niyo ko awayin ha. Bawal sumali sa politiko. Bawal makialam sa politika.
Tapos sabi sa akin, career kasi ni Marcoleta yan, kaya pinayagang tumakbo. Tonto. 'Di ba? Mga kababayan, ang career niya ay pagiging abogado, hindi pagiging politiko. No. Sabi ni Luz Otañez Cristobal, Sir Berting, dapat nga lalo na yan si Bato, isama na si Aimee. Ano yun? Sino daw ang iiyak? Ako tumatawa lang. Normal sa akin na hindi ako iiyak. Sureball ako doon. Koki mole. Diba? Kita nyo, kahit saan nyo ako makita, tumatawa ako. Ma'am Emily Sipagan, sana mamulat na tayo sa katotohanan na ang kasamaan ay hindi magwawagi. The Duterte should no longer what? Eliza Dueno. Ma'am Emily ha, Marcoleta naghahanap ng 300 na ban. Gagamitin daw naghahakot ng Teka, Eliza Bueno, saan mo nalaman yan? Pag-usapan natin ng konti yan ha. Bago ito kasi medyo segue na lang. Ano? Kasi kami, mga kababayan, nag-uusap ang kuya ko ha. Ito totoo to. Binalita na to ni Sir Ivan. Si ano pa pangalan? Si JIL, di ba? JIL Review. Si Tita Karks. Binalita na rin ata to. Nung ang kuya ko may kausap, di ko nababanggitan yung lugar, mga kababayan. Pero kami ay magkasama ng kuya ko. Tumatawag sa kanya ang boss niya. Nagpapahanap ng 100 na ban na arkilahin. 16,000 each. Diba? 16,000 each. Kaya lang yung slot na nakuha doon sa lugar namin ay 7 lang. Okay? So ngayon, ang tanong ko, ito ba, sino ang nagbayad dito? Bayad ba to ng iglesia o bayad ba ito ng politiko? Nagtatanong po ako ha. Kaya tinatanong ko si Eliza Bueno kung saan ang galing yung 300 na ban. 'Di ba? Nagagamitin para sa rally sa 13. Oo. Kakapost lang. Saan po, Ma'am Eliza Bueno? Pa-share naman po kung saan. Kasi ang presyuhan 16,000 per ban. So kung 300 yan, mga kababayan, kasi sa 100 ban, that is 1.6. So kung dalawa, kung 200, 3.2. Oh. Kung 300, i-multiply lang naman natin yun, di ba? Para hindi tayo mahirapan. Teka, para sure. Tayo ng calculator ko dito. Ayan o. Ayan, 4.8. Tama, di ba? 4.8. So ngayon, ang gagastos ba dito yung INC lang? Di ko alam kung saan to nakapost yung sinasabi ni Ma'am Eliza Bueno. Pero makikita ko pa rin yan, mga GP. Balikan natin yung post nito ni Kati Binag. Di ba? Halatang halata, mga kababayan, na mga DDS talaga walang utak. Kasi babanat sa gobyerno ang tinatamaan yung puon nila. GGM, Sir GP sa LS ni Takero. Kay Takero ba? Meron. Lori Pardo, narinig ko din yan. Hindi, yung narinig nyo kay Sir Ivan, sa akin talaga nanggaling yon. Kasi habang nag-uusap ang kuya ko, tapos yung boss niya, he was in speaker. So narinig ko yung usapan, mga kababayan. 100 ban yon. Glenn, si Marcoleta po, di ba INC din po siya? Yes, he is. Diba? Nung nagkaroon ng China COVID, sa ibang bansa hindi naman kailangan mag-face shield. Naglagay ng divider sa single motor at ng PPE. Tanging dito lang sa Pinas, daming pinagagawa sa mga Pilipino. Kasi nga, mga kababayan, maraming kumita. Marami po ang
lumaki ang bulsa. 'Di ba? Eh, ang dami nga pong donation dito sa atin nun eh. Ang tanong, saan napunta? Oh, pati yung PhilHealth na yan. Pati yung kung saan-saan. Yung kila Duque. Diba? Naging problema yan ng husto. Pero walang ginawa itong si Digong, mga ka-GP Natics. Eh talagang naman, itong mga taong, itong mga DDS, wala talagang nunot. Sabi ni Bang Calche, meron po talagang mga puting ba na ginagamit ng mga INC, arkila po yun at bayad ng mga may tungkulin, ambagan po yun. Sana nga po, no, kung totoo yan, na ambagan po talaga, wala pong problema. Ako naman po ay nagtatanong lang dahil napakalaking pera po yun. Napakalaking pera po yun, 4.8 million. Kasi ito ang punto ko dito sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, sabi niyo po, kayo po ay para sa kapayapaan. Di ba? Ang dami nagsasabi, marami raw nagugutom, maraming walang mga pagkain, nahihirapan sa sobrang taas ng bilihin. Kung iisipin niyo po, what's in it for the people? Or what's in it for the Iglesia ni Cristo to have a rally? Kung purpose lang naman ang gusto nila at ang layunin nila, para saan nagagastos ka ng pagkalaki-laki milyon-milyon, mga kababayan, para sa rally? Ang rally ba na yan, nagbibigay ba yan ng initiative to change the mind of the DDS? Para sila po ay sumali na lang at tulungan ng gobyerno? Yang rally ba na yan ay makakapag-convince sa mga tao na dapat tayo ay sundin natin yung nasa Biblia, igalang natin ang mga nakaupo. Di ba? At tayo ay tumulong sa kanila. Palagay ko hindi. Kaya useless ang rally. Para sa akin Huwag niyo po ako sabihan na, bakit? Sino ka ba para magsalita? Tao po ako, Pilipino ako. Nandito tayo sa democratic country na pwedeng magsalita. Yung pera, nasabihin natin kung 300 bonds, dahil yan ay 4.8 million. So why don't you just help it to the people in need? Di ba? Ba't hindi nyo nalang itulong sa kanila? Malaking bagay yan. 4.8 million. Sabi ni Chris Dioneda, Duterte lang ang panggulo sa bansa. Like Mendoza, yung ibang member ng mga INC, may mga sasakyan, bayanihan yan, boss. Basta may gagawing, okay. Ay, wala namang problema sa akin yung ganyan. Kaya nga sabi ko, kung gusto nyo palang tumulong, di ba? So, kung gagasta lang din naman kayo ng pagkalaki-laki, tulong na lang natin sa mga kababayan natin. Mas maganda po yun. Diba? At kayo, bilang, ayun, nanay ko nga pumayag manalangin na lang. Diba? Manalangin na lang pagtapos ng pagsamba. Mas maganda po yun. Yun talaga ay for peace. Jenny Ramos, 16K per ban. Tama po. Mario Quintero, one nunot DDS. Di ba? Halata naman, sir Nakita niyo pa lang ito, yung post ng isang nagmamalinis. At yung puro bintang na siya daw ay relevant, siya daw ay mayroong mga bagay na maisasabi, puro namang kwento. Kasi nung tinanong siya, sabi niya bangag, sabi niya sila Lisa tumitira ng coke, di ba? At kung ano-ano ang sinasabi nila. Nung tinanong siya ni Maharlika, bigla niya sinabi, oo, alam ko na gumaganon sila. Pero yung nakita mo na harapan, na nakita ko, wala, hindi ko sila nakita. Ano ibig sabihin nun? Mga ka-GP Natics, kung hindi mo nakita ng harapan, chismis lang yon. Di ba? Sabi ni Runaway Girl, Sir GP, ang 4.8 na sinasabi mo, galing siguro sa ninakaw ni Puset, baka ibinigay kay Manalo para pang rally. Ako naman, ayoko naman, tawag dito, ayoko naman sakyan yung sinasabi ni Runaway Girl. Pero,
siguro posible din. Pero wala tayo kasing katibayan. We are not in a liberty to say something about that, mga kababayan, kasi wala tayong ebidensya, di ba? Hanggang kuro-kuro lang tayo. Baka makasakit din naman tayo sa mga kapatid natin na INC. Gina Orpilio, mas malaki pa ang pinamimigay namin, sir, sa lingap sa mamayan. So, tingnan na lang natin. Opo, wala pong problema. Basta tayo, magkakasundo tayo. Ako, ang gusto ko lang naman sabihin dyan sa, sa part na yan, itulong na lang po ninyo sana sa mga kapatid nating may hirap. Diba? Sabi ni Bia BR, or Bibar, si Marcoleta lang naman may gusto niyan, watching from London. Dapat niya, tanggalin nyo na yan si Marcoleta eh. Sa totoo lang. Nasisira kayo dyan eh. Kasi kahit anong debunk nyo sa akin, yung isang, rin natin, kapwa nating vlogger at isang kaibigan, sabi niya talaga, sabi ko, bakit si Marcoleta hindi pa rin tinatanggal? Sabi niya, ano yun kasi sir, ano niya yun eh, karir niya kasi yun. So, kaya siya pinayagang tumakbo. Ang sagot ko lang, karir niya maging abogado. Hindi niya karir ang politika. 18 years sa politika, hindi nanawa. Gusto pa maging vice president ngayon. Di ba? Tama po. Lingli, alam ni PBBM na ang Unity ay gagamitin ni Duterte para palitan si BBM. After 2 years kung nagtagumpay ang The Platter's coup kay SMR. Actually, mga kababayan, noong unang taon, hindi po sang-ayon or si Pangulong Bongbong Marcos, ayon sa aking mga puting daga at pusa, ay hindi po kumbinsido si PBBM na ang mga Duterte ay kaaway. 'Di ba? Akala niya chismis lang yung mga nakakarating sa kanya until such time na dumating yung pagkakahuli kay Police Master Sergeant Mayo, and the rest is history. Sabi ni Sherry, dapat din nakialam sa politika. Correct. 'Di ba? Runaway Girl, Sir GP, ang mga 85% ng family ko ay INC members ang nakakabwiset. Nagpapakaladkad sila dyan kay Marcolectang demonyo na mukhang dragon. Yung noo niya mukhang 666 na Antichrist. Ako hindi. Ang magulang ko, nakikinig sa akin yan palagi pag topic ko ay NC. Di ba? Naunawaan naman niya yung sinasabi ko, mga kababayan. Ma'am Emily Sipagan, thank you so much po sa pag-share ng blessing. Ganyan ha. Like Mendoza, mag-DDS, huwag kayong mga fake news. Hindi pera, amon yung si Sara. News, hindi para amon yung si Sara ang gagawing rally ng INC. Ang hilig nyo makisakay, peace rally lang po yan. Sabi ni Laika. Ma'am Semi Celeste, sabi ko magbago na ako, ayoko na makipagbardagulan sa mga DDS, pero parang hindi ko siya mapanindigan. Pare-parehas tayo. Ako nga kanina sabi ko paano ko kaya hawakan tong vlog ko ngayon? Paano kaya paninindigan? Magtitimpay ba ako? O sabi ko mas magiging mabait ako, kaya lang pagkatingin ko kaagad meron kaagad mga DDS na na talagang walang pinagbago, mas malala. Diba? Sabi ni June na Benedicto, tama lang po ginawa ni PBBM sa magamang Duterte. Sobrang toxic na sila sa gobyerno. Go, 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 PBBM. Rowie, INC don't act so naive. We all know the rally is about politics. Yun sinasabi ko kahit na, mga kababayan, hindi talaga pare-parehas yung natin, yung mga pananaw natin. Alam naman natin na politika yung pinag-uusapan So dapat, if they really into peace, di ba? Ang gawin na lang nila, mga kababayan, is manalangin na lang after ng pagsamba. Mas ma-appreciate siguro ng tao yon. At para hindi magamit ng mga DDS. Di ba? Kasi lalo magkakagulo Ako sa totoo lang masasabi ko, sa dami ng nakakausap ko, marami pong hindi sang-ayon sa rally ng mga member ng INC. Diba? June Benedicto, Happy New Year, Sir GP. Happy New Year din po sa inyong lahat.
Bakit kaya sir hindi nila nakikita ang ginagawa ng ating Pangulo kung sino pa yung lantaran magnanakaw sila pa yun? Kasi nga mga kababayan, na ano po sila, na budol po sila ni Digong yung pamura-mura na putang ina na yung mga ganon, 'di ba? Tapos yung mga pangako ni Digong noon, nadala sila. Nakakala nila yung pamura-mura, yung matapang, yung pumapatay, yun ang totoong tao. Pero ang totoo, mga kababayan, nabulagan na sila. Di ba, Sir Pascachi? Salamat sa pag-share ng blessing, ha? Ayan. Corazon Cruz, hindi pisa magiging resulta ng rally na yan kundi gulo. Magkakawatak-watak. Palagay ko, hindi lang din sa ibang tao, pati member ng INC, magkakaroon. Sorry to say this, pero yan yung nakikita ko. Diba? Kasi yung iba, nag-iisip na rin na hindi makiisa. Miyake Ackerman, I doubt it. Kumakampi sila sa Duterte, hindi tayo tanga, okay? Sorry sa mga INC, pero alam ko naman hindi lahat agree sa plano ng INC na rally. Tama ka po, Miss Miyake Ackerman. Kasi yan din yung mga nakausap ko na sinasabi nila, kahit yung nanay ko yun ang sinasabi, hindi rin siya sasama. Diba? Oo. Danny Sablay, bakit sumasawsaw ang INC sa politics? Because of Sarah. Si Danny Sablay nagsabi nun, ha? Yon. Marby TV, Happy New Year, GP, na imbag nga malem. Na imbag nga malem kada kayo amin, apo. Stella Libagen, good PM, good afternoon.